Nakita natin sa nakaraang episode ang pagtatraidor ng magkapatid na si Chobei at Toma sa mga Lord Tencent. Nakita din natin kung paano nila nilampaso si Lord Tencent Jufa na minsay pinahirapan silang dalawa. Samantala hinarap naman ni Fuchi at Tamiya si Lord Tencent Tao Fa sa kasamaang palad, hindi pa nakakagamit ng Tao ang dalawang ito, dahilan para lubha silang mapinsala sa mga atake ng kanilang kalaban. Pero sa pagtatapos ng episode na ito ay nagawa na din ni Tamiya na makita ang Tao at nakapagpatama ng atake sa kanilang kalaban. Guys, 200 likes ang goal natin sa video na ito. Mag-like at subscribe na kayo para sa susunod na episode. Nagbalik tanaw ang kwento sa pagkabata ni Tamiya. Tinatanong nito ang isang matanda kung paano siya naging sobrang lakas. Sagot ng matanda na si Tamiya ay sobrang lakas, higit na mas malakas kesa sa kanya. Pero kahit ganon si Tamiya ay sobrang sakim, gusto pa din niya maging mas malakas kahit malakas na siya. Payo nito na kailangan niya alisin ang lahat ng hindi mahahalagang bagay at wag niya asamin na mapasa kanya ito lahat dahil mas magiging magulo ang kanyang isipan. Ang kailangan niyang gawin ay mas palalimin ang pag-unawa niya sa kanyang kakayahan. Subalit ang batang Tamiya ay hindi pa naiintindihan ang mga payo nito. Si Tamiya ay naglakbay sa iba't ibang nasyon at nakamit ang hindi mabilang na titulo at parangal. Dito niya naintindihan na kapag madami siyang pinanghahawakan, ay hindi niya makita ang kanyang pupuntahan. Pero mayong inalis niya itong lahat. Naging klaro na kung ano ang gusto niya marating. Nagpapasalamat ito kay Tao Fa dahil sa kanya siya ay lumakas. Natatawang sumagot si Tao Fa na kahit na ganon ay hindi siya mapapatay ng gantong atake. Pero wika ni Tamiya na kung ganon ay habang buhay niya siyang hihiwain. Tuwang-tuwa si Tao Fa sa ipinapakita ni Tamiya. Batid ni Fuchi na pambihira ang ipinapakita ni Tamiya, ngunit kung patagalan ng laban sila ay matatalo dahil sa dami ng tao na meron ang mga Lord Tencent. Kahit nakikita na nila ang tao ngayon, magagawa lang nila matalo ang Lord Tencent na ito kung kontra ang tao nila dito. Dahil si Fuchi ay may metal Tao, magagawa niya itong tapusin, subalit wala siyang sapat na lakas para gawin yon. Desperado itong nag-iisip kung ano ang dapat niyang gawin. Bigla na lang niyakap ni Fuchi si Tao Fa na ikinagulat ng lahat. Galit na galit si Tamiya at pinapaalis niya si Fuchi, natutuwa naman si Tao Fa kung gusto ba nito ang kanyang anyo. Dito na ipinaliwanag ni Fuchi kung bakit hindi magagawang matalo ni Tamiya ang kalaban nila. Isasama ni Fuchi ang Tao niya sa atake ni Tamiya dahil naniniwala siya na magiging sapat na ito para totoong makapinsala sa kalaban nila. Wika nito na hiwain na niya ang kanilang kalaban. Naniniwala siya sa galing ni Tamiya na hindi siya tatamaan, dagdag nito na silang mga Asaemon ay walang kahirap-hirap itong ginagawa. Tanong ni Fuchi na kung hindi ba ito magagawa ng Mighty Dragon Blade na si Tamiya. Iniisip ni Tamiya na ngayong isa na lang ang mata niya, hindi madali gawin ang eksaktong hiwa. Dito niya naalala ang payo sa kanya ng matanda na huwag mag-isip ng madaming bagay. Makikita dito na huminahon si Tamiya at pumikit. Iwinasiwas niya ang kanyang espada sa madilim na lugar. Makikita dito na nagawa niyang hiwain si Tao Fa. Natutuwa naman si Fuchi sa hindi siya tinamaan sa ataking iyon ni Tamiya. Nahihiyang nagmamalaki si Tamiya na simple lang din sa kanya ang bagay na ito. Pero dito na naramdaman ni Jufa ang pagkawala ng Tao ni Tao Fa, natigilan ito sa kanyang nalaman. Samantala pinaplano na ni Chobei na mag-transform dahil hindi nila ito magagawang talunin. Pero pinigilan siya ni Toma dahil gusto niyang patayin ito ng magkasama. Dito na galit na nagsalita si Jufa na kung anong karapatan nila na labanan sila at isipin na mananalo sila sa mga Lord Tencent. Sagot naman ni Chobei na lagi niyang dinudurog ang sino mang humarang sa kanyang harapan at ang kapatid naman niyang si Toma ang bahala sa mga kalaban sa kanilang gilid. Tinawag sila ni Jufa na mga livestock o pagkain dahil ganon lang sila at ang tanging pagkakapareho lang nila ay ang dalawa ay sapat na. Bigla na lang narinig ang boses ni Tao Fa na humihingi ng tulong kay Jufa. Nag-transform ito bilang isang halimaw na puno. Humingi ng tawad si Jufa dahil masyado siyang nainis at naiwanan niya ito mag-isa. Naiintindihan na niya na kailangan nila ang isa't isa para tapusin ang mga ito. Ipinakita dito ang dalawang sanggol na si Jufa at Tao Fa. Paliwanag ni rin na sila ay isang pamilya pero sila ay espesyal. Ang ibang bata ay hindi natatakot sa mga Soshin at Doshi, pero si Tao Fa ay oo, hindi din siya natutuwa sa kanilang mga eksperimento. Kapag may isa sa kanilang nasaktan, hindi man lang nagugulat ang mga ito dahil batid nilang hindi sila namamatay. Pero si Jufa ay ayaw na nasasaktan si Tao Fa minsan, nasabi ni Mei na maaaring dahil yon ay mahalaga sa kanya.
Sinabi sa kanya ni Mei na sila lang ang nakakaalam ng sarili nilang pagdurusa. Pero pwede lang nila isipin ang sakit kapag ang taong mahalaga sa kanila ang nasaktan. Wika ni Mei na natural lang magkaroon ng malasakit sa iba pero dahil kakaiba ang kanilang katawan mahirap ito sa kanila. Dito itinuro ni Rin ang pagkonsumo ng tao sa mga hoko dahil dadating ang oras na mauubos ang kanilang tao at kailangan ulit nila na magdagdag. Maitim na mukha na sinabi ni Rin na ngayon magsisimula ang kanilang training. Itinalaga ni Rin si Jufa at Tao na magsanay gamit ang Bochu Jutsu para makamit ang immortality. Inamin ni Jufa na simula noon ay wala na siyang nakitang kabutihan kay Rin at ayaw din niya gamitin ang mga hoko bilang kanilang pagkain. At kahit si Tao Fa hindi niya gusto ang pinapagawa ni Rin sa kanila. Makalipas ang ilang taon bigla na lang nawala si Mei. At ang training nila ay naging mas brutal at ang isipan ng lahat ay naging kakaiba na. Pagkalipas ng isang century, kahit namatay na ang lahat ng hayop at tao na narito, nagpatuloy pa din sila sa pagsasanay. Dito na nagtanong si Jufa kung hanggang kailan pa sila magsasanay ano ang iniisip ni Rin at ng kanilang Grandmaster. Wika ni Ran na may plano ang mga yon. Isa pa kailangan na nilang kumuha ng mga tan sa ibang tao sa labas ng isla dahil ito lang ang magbibigay ng immortality sa kanila. Sa madaling salita lahat ng training nila ay para sa wala at ang tanging nagbibigay ng immortality sa kanila ay ang pagkuha ng tan sa ibang nilalang. Hindi matanggap ni Jufa na lahat ng sakripisyo ni Tao Fa ay para sa wala. Hinampas na Jufa ang lamesa sa galit pero ang mas pinagtataka niya ay kung paano pa ring nagagawa ng mga ito nang umiti. Dito na naintindihan ni Jufa ang madilim nilang sitwasyon. Makikita dito ang isang tao na natapos na ang arborification. Tanong ni Jufa kung ano ang ginagawa ni Tao Fa. Paliwanag ni Tao Fa na ito ay pain para sa mga tao dahil napag-alaman niya na ang mga iyon ay mahilig sa bulaklak. Tanong ni Jufa kung ayos lang ba talaga si Tao Fa dito. Nakangiti nitong sinabi na oo naman, dagdag pa niya kung kabaliwan ba ang ginagawa niya. Naiintindihan ni Jufa na hindi ito gusto ni Tao Fa, pinipilit lang niya ang sarili upang makibagay sa kanila. Kaya sinuportahan siya ni Jufa na hindi siya nababaliw at tama lang ito ang mga tao ay mababang uri ng nilalang sila ay pagkain lamang. Ang nababaliw ay ang mga tao sa labas ng isla, silang lahat ay baliw maliban sa kanila. Kaya mabuhay lang sila at kainin ang mga yon. Wala na silang kailangan isipin pa. Nagsanib dito si Tao Fa at Jufa. Makikita dito ang malahiganting anyo nila Tao Fa at Jufa, batid nila Chobe na ito pala ang Kishikai 4 ng dalawa. Binalot ng matinding sigaw ang buong silid. Mas nilakasan pa ito ng Lord Tencent, nagrereklamo si Tamiya dahil hindi man lang sila makaganti sa gantong atake. Batid ng magkapatid na dehado sila dito kaya binato ni Chobe ang kanyang sandata sa kanilang kalaban. Lumipad ang Kishikai palabas sa silid para iwasan dahilan para masira ang bubong ng palas. Hindi makapaniwala si Fuchi kung paano nakakalipad ang halimaw na ito dahil iyon ay imposible sa normal na mundo. Nang asar pa si Tamiya na hindi pa din nagawang talunin ni Chobe ang halimaw kahit nag-traitor na ito at isinuko ang kanyang pagkatao. Sagot naman ni Chobe na pagkatapos ng halimaw na ito ay isusunod niya si Tamiya. Inaawat na sila ni Fuchi dahil mas malaki ang problema nila pero pinatigil siya ni Tamiya dahil narito siya para pumaslang ng halimaw at gumawa ng pangalan. Pero kapansin-pansin na walang himpay ito sa pagtawa na tila ba siya ay nababaliw na. Dito napansin ni Fuchi ang kakaibang kilos niya at ng Kishikai. Nagpapakawala ito ng mga pulen. Napabagsak na nga si Tamiya sa kakatawa. Dito na nakita ni Fuchi na may tila halaman na tumubo sa batok ni Tamiya. Agad niya ito hiniwa upang pigilan ang pagtubo nito sa katawan niya. Samantala kumuha naman si Chobe ng kurtina para hindi sila tamaan ng bumabagsak na mga polen. Dito na siya nagpaalam dahil alam niyang delikado ito at gagamitin na niya ang kanyang new form pero wag siya pipigilan ni Toma. Wala nang aditong nagawa si Toma at sumugod na si Chobe. Batid niya na hindi pa niya namamaster ang kapangyarihan na ito kaya kailangan na lang niya tiisin para hindi mawala sa sarili. Ginamit ni Chobe ang kanyang mga galamay at tila naging Spider-Man pagkatapos ay gumawa siya ng palakol gamit ang kabila niyang kamay. Nagawa ni Chobe na hiwain ito sa kanilang tiyan dahilan para mapasigaw ito sa sakit. Wika ni Chobe na epektibo ang kanyang metal Tao kay Tao Fa kaya siguradong napatay niya ang isa sa mga ito dahil doon. Pero makikita na bigla na lang naghiwalay ang ulo ng Kishikai. Pagkatapos ay walang habay nitong inatake si Chobe gamit ang kanilang mga galamay. Pero hindi pa tapos dito ang kalaban.
Iwinasiwas nito si Chobei sa mga gusali, bago tuluyang ibato sa temple kung nasaan sila Tamiya. Naiinis si Chobei dahil ito ay mabilis kahit na malaki. Dagdag pa dito ay hindi din umiepekto ang kanyang metal tao. Dito na siya tinanong ni Tamiya kung nasaan na ang fighting spirit ni Chobei kanina. Pinatigil na sila dito ni Fuchi dahil ang halimaw na ito ay hindi nila kaya paslangin gamit lamang ang isang espada. Kailangan nilang lahat na magtulungan. Agad naman nag-away dito ang mga kasama ni Fuchi at walang plano na makipagtulungan. Kasabay nito ay biglang umatake na ulit ang kanilang kalaban. Na agad namang sinalag ni Chobei at Tamiya. Dito na nagkaroon ng pagkakaintindihan ang dalawang matigas ang ulo. Wika ni Fuchi na sa oras na ito iisa lang ang kanilang kalaban, maaari silang magpatayan pagkatapos nito. Makikita dito ang bagong team nila Fuchi pero kahit na ganon ay nagkukutyaan pa rin ang mga ito. Umatake na ulit dito ang Kishikai pero sa pagkakataong ito ay pinigilan na ni Chobei mag-isa ang atake. Pero naglabas pa ulit ito ng mga galamay at tinira ang grupo ng ating mga bida gamit ang bulaklak. Pero ibinuhos ni Chobei ang kanyang lakas dahil siya lamang ang makakagawa nito. Noong maisip niya na patulungin si Toma, masamang pangitain agad ang kanyang nakita. Kaya buo ang loob niya na siya lang dapat mag-isa ang humarap dito katulad ng lagi niyang ginagawa. Naiinis na si Jufa dahil hindi pa rin namamatay ang mga ito. Makikita na may nakalusot ng galamay sa depensa ni Chobei. Pero agad lumabas si Toma para harangin ang taking iyon. Tinanong ni Toma kung ayos lang siya, labis na gulat ang naramdaman ni Chobei. Inaabot ni Toma ang kanyang kamay kaya abutin sana ito ni Chobei. Ngunit bigla na lang lumabas si Fuchi, kay Fuching kamay pala ang inaabot ni Toma. Pagkatapos ay agad nang umalis ang dalawa at iniwang gulat na gulat si Chobei. Habang magkahawak ang kamay ay inatak ni Fuchi ang dalimaw. Natutuwa si Fuchi na gumana nga ang kanyang plano. Gamit ang tao ni at ni Toma magagawa nilang tapusin si Tao Fa, bigla naman lumabas mula sa itaas si Tamiya para umatake. Pero madali itong naiwasan ng kanilang kalaban at mood siya sa tubig. Nagagalit si Tamiya at pinapabalik niya ang kalaban. Nagtalo na nga ang dalawa dahil ipinipilit ni Tamiya na sa kanyang ang halimaw na ito. Natutuwa naman si Chobei dahil kahit kailan ay hindi niya nakita si Toma na makipagtalo. Dahil siya ay isang bata na ang kaya lamang gawin ay sundan ang bawat yapak niya. Pero sa pagkakataon ito ay lumalakad na si Toma sa sarili niyang direksyon. Dito na nag-transform ang Kishikai sa panibago niyang anyo. Wika ni Tamiya na ito ay bumukas mula sa loob palabas. Dito na nakipagtulungan si Chobei dahil silang dalawa ni Tamiya ang tatapos kay Jufa. At sila Fuchi naman ang tatapos kay Tao Fa. Natutuwa Toma na tinanong kung paano nila ito gagawin. Pinukpok siya ni Chobei sa ulo dahil lahat na lang ng bagay ay itinatatanong niya sa kanya. Pero makikita na baka sa mukha nito ang labis na pagkatuwa sa pagbabago ni Toma. Paliwanag niya na binibigay niya kay Toma ang kalahati ng trabaho. Dagdag pa nito na nagtitiwala siya kay Toma na handa na siya ngayon mag-isa. Dito na hinarap ng grupo ang bagong anyo ng kanilang kalaban. Wika ni Chobei na pareho sila ni Jufa at Tao Fa, desperado silang protektahan ang isa't isa. Pero ang mga kasama niya ay malaki na ang pinagbago kaysa sa kanila, kaya siguradong dudurugin na nila sila dito. Wawasakin niya sila sa dalawa pero mamamatay sila ng sabay, kaya wag na sila magreklamo.